Digital nomads. Isa ito sa trending na immigration program ngayon. Sa Canada, kailangan mo lang kunin ay visitor visa and you can stay here for a certain period of time. Allowed ka pang maghanap ng work at magkaroon ng work permit. Isa na rin itong hakbang para sa iyong permanent residency later on. Yan guys ang topic natin ngayon. Digital nomads pwedeng pumasok sa Canada. Ano ba ito at papaano ang proseso? Stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back to my channel. Si Ate Menchi po ito. Tingnan niyo ang aking garden. Unti-unti na pong nawawala ang mga halaman. Tinanggal ko na ang mga tanim ko guys kasi malamig na sa Canada. So ngayon guys, muli tayo nag-invite sa ating channel. Muli another video about how to come to Canada if you're interested. Kung nagugustuhan niyo ang ating mga videos about pathways to Canada and job opportunities, you may subscribe to my channel. Pwede rin po kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchi's Philican Life. And you can also share my video to your friends and join our channel. In this note guys, gusto ko magpasalamat sa ating mga channel members na patuloy na sumusuporta sa ating mga videos. Hi to Alma Napoles, Nani Emmy, Edith Cinco, Buang Manubag, kay Mr. EJ, Joan Canlas, Christopher Maramba, ganon din kay Marites Linihan, Andy Lauron, Chevy Dalanado, Lizelle Belenson, Imelda Leal, JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Hello sa inyong lahat. Salamat po. And so ngayon guys, let's go to our topic. Hey, mga digital nomads. Welcome kayo sa Canada guys. This could be your way to discover Canada, the beauty of Canada, ang buhay sa Canada. At kung magustuhan ninyo, baka mag-settle na rin kayo rito. Posible guys, posible. Teka muna. Ano po ba yung digital nomads na binabanggit ko? Ay, ang ganda ng pangalan, no? Digital nomads. The word digital means you are in the field of technology, guys. And nomad means you are living temporarily, no? So, ibig sabihin nito, kung kayo ay tech people or you're in the tech career, you're in the tech profession, and you are willing to work remotely, yan po yung digital nomads. Alam nyo guys, sabi ko kanina, trending na itong digital nomads kasi marami ng bansa ang nag-o-offer ng visa, ng immigration visa para sa mga digital nomads. Yung mga bansa ng mga pasyalan ba, yung mga tourist destination. Kasi iniisip nila na kung ikaw ay digital nomad, ikaw ay maaaring mag-enjoy sa mga pasyalan, sa mga beaches, yung mga ganon, yung mga bakasyonan, yan. So marami na pong bansa ang nag-o-offer ng digital nomad visa at ang Canada isa rin, guys. Teka muna, ano nga ba yung digital nomad? Ang digital nomad po, to make my description complete, yung mga nagtatrabaho remotely. Halimbawa, meron kang kontrata sa bansa at ikaw ay allowed ng bansa na yan na magtrabaho remotely. It could be in the Philippines, it could be somewhere in Japan, somewhere in Singapore. May kontrata kayo and you are allowed to work remotely. Tatanggapin kayo sa Canada as visitor. Yan. Mag-a-apply lang kayo ng visitor visa. Yun po yun. Usong-uso na kasi yung remote work. Nagsimula po nung pandemic, di ba? Yung sabi nga ay working from home. Pero ito naman, yung on a larger scale, pinapayagan ka ng employer mo to work anywhere in the world. Yan po ang isang usong-uso ngayon. Mga tech people, kasi you're just using the computer, you're just using the internet, and you can work anywhere in the world at nagagawa mo yung trabaho mo para sa kabilang bansa habang ikaw ay nasa kabilang bansa naman. So yan po yung digital nomad. Kayo ba'y isa sa ganyan ng trabaho? Then you are welcome here sa Canada. Sang-ayon po sa Immigration Canada, meron po silang inihandang visa para sa inyo, which is visitor visa.
Okay, so kung yung ibang bansa ang ino-offer sa inyo ay bakasyon, pagpunta sa beach, at maginhawang pamamasyal habang nagtatrabaho ng remotely, sa Canada po ang ino-offer nila ay visitor visa. You work here for 6 months. Ang visa mo ay valid for 6 months. Pero alam nyo naman, ang visitor visa po pwedeng i-extend, di po ba? Kung kinakailangan. And you have the chance to find employers sa Canada. Pwede ka mag-apply sa mga trabaho inside Canada. At pag ikaw ay nakakuha ng offer ng trabaho, then mapapalitan na ang iyong visitor visa into work permit. 3 years guys, ang ibibigay na work permit sa mga digital nomads. Kasunod na nun is, papasok ka na sa iba pang mga programa, immigration programs, wherein pwede ka nang mag-apply as permanent resident after 1 year or 2. Yun, di ba? And eventually, it will lead you sa pagiging maybe dito ka na mag-settle for good. Kung magugustuhan ninyo yan, and you can become a Canadian citizen, why not? Di ba? Kasi po ang mga digital nomads, you're in the tech industry, you are highly educated, at kayo ay maybe in tier 1, 2, or 3. It could be 1 or 2 ang tier ninyo guys. Ang mga tier 1 to 3 guys, for sure, qualified kayo sa mga programa like Express Entry, Federal Skilled Worker, or other programs. Kaya pwedeng ipasok yan sa PR. Processing is only 2 months guys. Sang-ayon sa Immigration Canada, 2 months. Magkano ang gastos? Ang bayad po sa visa for visitor is $100, and then kung may biometrics pa is $85 more. Okay, question. Can I bring my family? Pwedeng isama ang asawa at anak? Yes. Di ba visitor visa po pwedeng isama kahit ilan kayo na mag-a-apply? Pero syempre, magkakaroon kayo ng additional na mga asikasuhin, yung mga i-apply nyo sila. Plus, kailangan din magpakita kayo ng mas maraming settlement fund. Mas maraming baon na pera, di ba? Okay guys, eligibility. So sino ba mga eligible dito sa digital nomads na ito for Canada visitor visa? Okay, first of all, you have a job contract ng pagiging digital nomad sa anumang bansa. It doesn't matter kung saang bansa kayo may kontrata. Kailangan lang ipakita ninyo ang proof. Meron kayong pay stub, meron kayong job offer, meron kayong yung mga pwede nyong ipakita na payslip, pay stub and payslip, pareho yun Okay, paycheck, whatever, na mga pruweba. So, kailangan ipakita po ninyo yan kapag nag-apply kayo ng inyong visitor visa application. Kailangan maipakita rin doon na ang trabaho nyo can be done remotely. Sa visitor visa rin po, kailangan meron kayong ipapakita na proof of funds na kayo ay may pang-suporta sa inyong stay. Lalo na kung kasama ang inyong pamilya, guys. Okay? And then, yung accommodation ng family or friends sa Canada can also do something para ma-sure ng immigration na kayo ay meron ditong sapat na connection sa Canada. Kung meron, kung wala naman, it's alright. Advantage po yon kung meron kayong accommodation coming from Canada. Requirements. Pag pumunta kayo sa IRCC at mag-a-apply kayo for your visitor visa, ay makikita nyo ron ang mga basic na mga requirements, guys. No? Tulad ng yung mga passport, tapos yung mga application forms, and then, ang pinakang naiiba lang dun, guys, ay kailangan mo nga na magpakita ng proof that you are working remotely, na ikaw ay pinasusuladahan ng isang kumpanya at ikay allowed magtrabaho kahit nasaan ka. Bank statement, syempre kailangan, guys, yan. And other visitors visa requirements which are basic. Okay? Ililink ko po sa aking description ang link ng mga requirements for visitor visa. Marami kasi nagtatanong sa akin, guys. Kapag nagda-live ako, I remember last week nag-live ako, nag-live streaming tayo at isa yan sa tanong ninyo. And then I also get questions sa aking mga comments section and also sa ating Facebook page. So, ngayon, binigyan ko po ng isa pang video at solely para sa digital nomads. Kasi last time, I remember, meron po akong video about digital nomads na magkakasama sila yung package ng mga visa para sa technology. So, anong benefits, anong advantage nitong
digital nomads na ito, guys. Number 1, no IELTS. Hindi ka na mag-IELTS, di ba? Pasok ka na kagad, visitor visa lang. Ano pa? No age limit. Basta may job kayo remotely, pasok kayo dito. Kahit na ilang taong gulang ka na, basta't meron kang trabaho as digital nomad. Ano pa? Mabilis daw po. 2 months lang daw po ang sabi ng immigration na processing nito. But guys, this is very, very new. Ito pong mga panahong ito, ngayon pa lang nagsisimula ang pag-entertain ng mga digital nomads sa Immigration Canada. 2 months ang processing, then we will see kung talagang ganun kabilis ang process. Another benefit, this is opportunity, guys, para kayo ay makasettle sa Canada. From visitor to work permit. And because you are highly qualified na mga empleyado, na mga workers, then I think mas madali kayo makakakuha ng trabaho. Another benefit, you will get the chance to see Canada, enjoy the Canadian life. This is your way in para makapasok na po kayo sa permanent residency. Ano raw yung mga areas na magandang puntahan ng mga digital nomads? Well, because you are highly tech people, nakikita po na you would better go to mga urban areas, mga cities like Montreal, Calgary, Toronto, Vancouver, Halifax, yung mga malalaking cities, guys, ang mas magandang puntahan ninyo. Edmonton, what else? And other big cities ng Canada. Medyo mataas-taas ang cost of living sa mga cities na ito, pero nandun ang inyong opportunity. You have bigger opportunities in the big cities bilang mga tech people. Okay, guys? Ano naman ang mga downside nito? Ano yung maaaring con? Isa, 6 months lang kayo mag-i-stay. Pero gaya ng sinabi ko, ang visitor visa po pwede naman i-extend. Lalo na kung kayo ay in the process na ng pag nakakakuha na kayo ng trabaho at nag-iintay na lang kayo ng work visa or something, you can ask for extension. Another downside po nito, mahirap-hirap din namang humanap ng work sa Canada. But, since narito na kayo sa loob ng Canada, it's easier as compared sa kayo nasa labas pa ng Canada. Diba, guys? So, yun ang nakikita kong mga disadvantage din. Plus, kung hindi nyo naman magustuhan yung lifestyle dito sa Canada at kayo ay may 6 months visa, then you can move along. Pwede kayong lumipat na ng ibang bansa sapagkat marami na pong bansa ang nag-o-offer ng digital nomad visa. Okay, guys? Paano mag-apply, guys? Alam nyo, hanggang sa ngayon, patapos na ang 2023, wala po pong pinapalabas na any special na instructions ang IRCC. But then, pag nagpunta po kayo sa kanilang website, makikita ninyo doon na they will lead you through the regular and normal application for visitor visa. Kaya I think that is still the way. Punta lang kayo doon and then sa mga requirements pwede nyong idagdag ang inyong mga additional papers katulad ng contract mula sa inyong employer. And then susundin nyo na lang yung mga steps ng visitor visa application. Maraming salamat sa inyong panonood at good luck sa lahat ng mga interesado sa immigration program na ito sa Canada. Kung kayo interesado sa ganitong mga paksa, please subscribe to my channel. You can share my video sa mga friends nyo. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can join my channel and be a member. In that note, salamat sa ating mga channel members. Hi to Alma Napoles, Nani Emmy, Edith Cinco, Buang Manubag, kay Mr. EJ, Joan Canlas, Christopher Maramba, ganun din kay Marites Linihan, Andy Lauron, Chevy Dalanado, Lizelle Belenson, Imelda Leal, JMC, Jay Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Hello sa inyong lahat. Salamat po. Yan na muna, guys. Thank you. Hanggang sa susunod. Sa Ate Menchie po ito from Toronto, Canada. Bye, everybody. Until next time.